Magandang umaga po sa inyong lahat. Katulad ng sinabi sa atin kanina sa simula ng pagdiriwang ng banal na misa, ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Ang pagdiriwang na ito ng pagtatampok sa krus na banal ay may kaugnayan sa kasaysayan kung saan si Reyna Elena natagpuan ang krus na pinagpakuan sa ating Panginoong Jesus. Ganon din yung pagtatalaga ng simbahan doon sa Golgota kung saan pinako ang ating Panginoong Jesus. At pagkatapos nga nito, nagkaroon ng tinatawag nating veneration the following day after the dedication of the church doon sa Golgota. Ngayon, para sa akin at para sa ating lahat, ang pagdiriwang na ito should not be viewed only simply because of its historical value. Hindi lang ito isang historical event that we commemorate na inaalala o ginugunita. Ngunit, siguro mahalagang tanungin natin, bakit nga ba natin itinatampok ang krus na banal? Bakit tayo naglalagay ng mga krus? No? Sa ating tahanan, sa ating mga silid, hindi nga lang sa mga silid, pati na rin sa mga sasakyan. Minsan yung iba, ginagawang pendant, palawit, sa kanilang mga kwintas, no? Naglalagay ng cross. Bakit nga ba? Kung babalikan natin, di ba't ang krus ay yung mamatay ka sa krus ay hindi kaaya-aya, hindi maganda. Kasi nga po, sino ba ang pinapako sa krus? Di po ba't kung mapapansin nyo doon sa Kalbaryo, doon sa Golgota, no? Sino yung dalawang katabi ng ating Panginoong Jesus? Ano po sila? Mga kriminal. Kaya nga po, kung titingnan natin, dying on a cross, being crucified, entails shame, kahihiyan. No, it is a shameful death. It is not only painful, but it is also shameful. Kasi nga po, ang pinapako kalimitan isang kriminal. But Jesus is not a criminal. Hindi siya isang kriminal, but the shame of our sins, yung kahihiyan dahil sa kasalanan na nagawa natin, ay kanyang binata, kanyang inako. Kaya nga po, dahil dito, ang krus ay hindi natin tinitingnan bilang kahihiyan. But instead, on the cross, we have experienced the love of God, the immense love of God, yung sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, katulad ng sinasabi sa atin sa mabuting balita ngayon, for God so loved the world, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, nag-alay ng buhay para sa ating lahat. No? At maliban sa immense love of God, sa sobrang pagmamahal ng Diyos, para sa atin, the cross is not a symbol of defeat. It is a symbol of victory. Tanda ng pagkapanalo ng ating Panginoon. Remember, in the Old Testament, in the book of Genesis, paano ba nahulog ang tao sa kasalanan? Paano ba nagtaksil ang tao sa Diyos? Nagtaksil siya sa pamamagitan ng isang punong kahoy. At sa punong kahoy din na tinatawag na krus, tinubos tayo ni Jesus. Kung naging masuwayin ng tao sa pamamagitan ng punong kahoy, sa punong kahoy ng krus, pinakita ni Jesus ang kanyang
pagiging masunurin at tapat sa kanyang Ama. Kaya tinatanghal at tinatampok ang krus. No? Hindi, sabi ko, hindi na yung kaparusahan, hindi na yung shame ang nakikita natin, but it is the immense love of God and then the victory of God, the victory of Jesus over sin and death. Yun ang ating nakikita. Ngunit, maliban dito, no? Sa panahon natin ngayon, ano ba ang mensahe ng krus ng ating Panginoon? Sa panahon natin na kung saan, pagka nanonood tayo ng telebisyon, no, minsan nga, may napanood akong isang palabas sa morning show, no? Nagkaroon ng interviews, no, ng interview doon po sa mga nagtitinda sa palengke at tinanong sila, "Are you aware? Alam ba ninyo kung ano ang nangyayari?" Sabi nila, "Oo." Anong tanong nung broadcaster, ng reporter, "Ano ang nararamdaman mo? Anong masasabi mo?" Syempre, galit. At halos lahat ng tao galit. Lalong-lalo na yung mga taong lumalaban ng parehas. Yung lumalaban ng patas. Sino nga ba naman ang hindi magagalit, ano? Ikaw itong kandakuba ka na, no? Pagod na pagod ka, just simply to survive. Yung pang-araw-araw na pagkabuhay. Tapos merong mga tao na hindi tapat. Merong mga tao na hindi patas. At ginagamit pa yung kanilang posisyon para lamang sa maling pamamaraan ng pagkabuhay. No? Sabi ko nga sa inyo, ano ang mensahe ng krus ni Jesus? Ang unang mensahe para sa akin na pinapaalala at leksyon sa ating lahat. Sino ba ang ayaw ng kaginhawahan? Sino ba ang ayaw ng success sa buhay? Lahat naman tayo gusto nating maging successful. Lahat naman tayo gusto nating maging maginhawa. Pero, tandaan natin, the cross of Christ tells us that the deepest joy na mararanasan ng isang tao kapag ang success, kapag ang galak nanggagaling saan? Sa salitang sakripisyo. Kung pinagsumikapan mo, kapag pinaghirapan mo ang isang bagay at nakamtan mo ito, na hindi dahil nandaya ka, hindi dahil nang apak ka ng iyong kapwa-tao, hindi dahil nagnakaw ka, iba ang saya. Diba? Kaya nga, whenever we look at the cross of Jesus, no, sana huwag tayong matakot na magsakripisyo. Gusto nating umasenso. No. The cross of Jesus tells us value sacrifice. And then, mararanasan mo, no, there is a different sense of fulfillment sa tao na nagsakripisyo at naging matagumpay sa buhay. Pangalawa, the cross of Christ, gusto natin kasi nasa taas. Gusto natin kinikilala. Pero alam nyo, the cross of Christ tells us, in order na maitaas ka, you must first learn to humble yourself. Kailangan mo munang matutong magpakababa at magpakumbaba bago ka maitaas. No? At sana ito yung makita natin yung wisdom na ito. Ang nagpapakababa, tinataas. No? Panghuli, the cross of Christ speaks about the selfless love
of God. Selfless. No? Pagka sinabing selfless, anong inuuna? Hindi ang sarili. Ano ang pinahahalagahan? Hindi ang sarili lang. Ang problema sa panahon natin ngayon, yung mga tao, naging hindi na selfless, selfish, naging greedy, naging matakaw. Sana makita natin ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, as we celebrate itong pagtatampok sa banal na krus, this is not just a commemoration of a historical event, of an event that took place na nangyari noong nakaraan. This is not the cross na tinatampok natin should not only be a decoration, but the cross of Christ should transform us. Kung tayo nalilihis ng landas, naghihiwalay sa Diyos, tandaan natin, ang tanging daan ay ang daan ni Jesus. Sapagkat si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay.